Hello Kathden fans! Ito na nga ha, binisita daw ni Alden si Catherine kasi nagkasakit ito, and then bagong endorsement videos ng Kathden separately ay pinublish or pinost na mga kasambreros, and then more na items natin. So unahin natin, kakapost nito kahapon mga kasambreros ni Girly Zelshin Osni sa Facebook mga kasambreros. Sabi dito ay ayuda, nagkasakit daw si Kath, tapos binisita daw ni Alden si Kath sa kanilang bahay at dinarhan ng mga citrus fruits. Ang sweet naman. So ito po, kung ito po ay totoo mga kasambreros, we're so grateful na kung hindi man mapabisita si Alden sa mismong bahay ni Kath mga kasambreros, alam natin na kumbaga pa ay pinapadalhan ito, no? Nag-uutos lang si Alden, nagre-request, and then pinapadala sa bahay nila. And yun nga, no? Kasi wala akong nakikitang parang post ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story. So ito pala yung reason siguro, no? Na nagkasakit si Ma'am Catherine mga kasambreros, kasi nga parang hindi siya active gaano sa Instagram. So unlike the mga previous weeks na parang every 3 days or every 2 days mga kasambreros ay may pinopost ito. So tahimik lang si Ma'am Catherine. Siguro na-stress siya, no? Sa mga backlash din ng mga mga bashers mga kasambreros. Nakaka-stress kaya yun, no? Sobrang dami na kahit na binabalita, parang tapos issue dito, issue doon. And by the way ha, itong live-in issue na naman ni Mayor Mark Alcala, na-realize ko 11 years ang boyfriend ni Ma'am Catherine na si Daniel Padilla, pero never silang nag-live-in. Di ba, isipin mo na ganun, parang nonsense at saka illogical naman yun mga kasambreros. Parang hindi siya unjustifiable mga kasambreros, no? Hindi pwedeng ma-justify na 11 years nga ng boyfriend si Daniel Padilla, magkakilala na yung both parents ng matagal, no? Tapos sila nga, never sila nag-live-in. Tapos ito pa si Catherine and si Mayor Mark Alcala. So parang nakaka-down ito ng morality mga kasambreros, no, ni Ma'am Catherine, na kung ikaw ay, kasi nga napanood ko yung kay Tito Boy Abunda na sabi niya, disenteng babae, educated at edukadang babae si Ma'am Catherine mga kasambreros. Hindi siya tulad ng iba na parang nag-boyfriend lang tapos magkasama na sa bahay, no? Kasi marami ako nakikita mga artista na tapos naghihiwalay naman after how many years. So, diba, isipin mo na gano'n na parang ang babaw na reason yung mga gawa ng kwento na issue na mag-live-in si Ma'am Catherine at saka si Mayor Mark Alcala. And never nga tayo nakakuha at nakakita ng kahit na isa mang proof mga kasambreros. So talagang yung mga issue lang na kung saan ay ipapakumpirma, yun lang pa yung napapalaganap talaga mga kasambreros, which nakaka-down ng morality ng isang babae na para kang sa term na mga kanto ay arisgada, parang ganong arisgadang babae. So parang ganon mga kasambreros, no? Sorry po sa term pero parang yun yung gusto nilang sabihin na pinapamukha nila ng ganito yung kasi ano yun parang it's not just about yung binibitawan natin mga salita. Parang ano siya, parang sinasabi natin na si Ma'am Catherine pa yung naghahabol kay Mayor Mark Alcala mga kasambreros, which is a big no, no? So hayaan na natin yung mga issue na yan. So kung si Ma'am Catherine ay may sakit pa, no? Get well soon, phenomenal box office cinema queen. Alam kong papagalingin ka ng ating Panginoong Jesus, no? Si Ma'am Catherine po mga kasambreros. And then ito, yung bagong endorsement video, no, ni Sir Alden ay na-post na pala kagabi ng Casino Plus, no? Ito po ay parang sabi niya dito, yung panghaplas ito, no, na alcohol mga kasambreros. Yung sabi niya dito ay kailangang mag-pause, no, para iwas stress ay mag-casino. Parang ito mga kasambreros ay yung parang laro mga kasambreros, hindi pala ito yung hindi pala ito yung panghaplas, sorry po. So sabi dito ay play responsibly, sabi. Pero sana, no, kung matapos na itong kontrata ni Sir Alden ay ipanalangin natin na wag na siya mag-promote ng sugal mga kasambreros, kasi parang medyo sugal itong Casino Plus mga kasambreros. So praying and hoping, kasi may kontrata rin silang sinusunod. So kung kaya ito siguro ay tinatapos pa ni Sir Alden mga kasambreros, no, and hoping na mabuksan yung mata ni Sir Alden na hindi na
mag-promote ng sugal. Sa atin lang naman, no? Wala nang tayong karapatan mag-ano. Parang ako lang ba na ano ko, na sana huwag na magpatuloy si Sir Alden. So, kasi marami pa namang endorsements na nakapila sa kanya mga kasembreros. So, hindi lang itong Casino Plus mga kasembreros. And then ito, so pinost kanina ng isang admin, itong Great Taste Coffee, behind the scene naman na endorsement mga kasembreros ng Catherine, no? Parang nasa ano siya dito, nasa isang lugar sa, hindi ko alam kung sa Intramuros, Maynila ito, na parang umiinom siya ng kape. Natatawa ako dun sa mga comment ng ibang fans dito. Sabi niya, sana ganyan din ako kaganda pag umiinom ng kape. Kasi naka-white si Ma'am Catherine dito mga kasembreros. At saka parang hindi ko alam, parang maikli ito masyado yung kanyang damit mga kasembreros. Joker talaga ito si phenomenal box office cinema queen. So ayan po, no. Natatawa lang ako dun sa sa isang tao rin dito nagpapakute sa camera mga kasembreros. Yung isang staff yata ito. And then yun nga, yung tao dito, yung mga comments, sabi, sana pag uminom ka ng kape, ganito ka kaganda kaya Katreng. Sabi ganun ng mga fans na iba. And then ito, so post ni Sir Alden sa kanyang Instagram story ay nag-gym, no? Tapos hindi ko lang si Ma'am Candy Pangilinan ba ito? So parang siya, no? Pero correct me if I'm wrong. Sabi niya dito, RJ, pwede ba ganito ulit? So parang throwback ito na pinost ni Sir Alden kasi tinag siya, no? Na nag-gym pa sila, bata pa si Sir Alden dito. Tapos parang nagre-request siya na po pwede bang mag-ano tayo ulit, no? Mag-gym or mag-workout ulit, no? Sabi dito hindi ko alam kung si Ma'am Candy ito. Ma'am Candy Pangilinan mga kasembreros. Pero parang kamukha no? So yun po, no? And then ito, next item natin ay post ito, no, ni Sir Laysam na handler ni Sir Alden sa kanyang Instagram story. So nag-IG post si Sir Laysam, sabi niya about ito sa white flower naman niya endorsement ni Tisoy mga kasembreros. So sabi ng caption ng isang fan ay my love Tisoy white flower white flower boy. So sobrang Tisoy ni Tisoy talaga dito. Yung kanyang mata ay parang nangungusap mga kasembreros. And then ito, so next item natin, part ng Instagram story ulit ni Sir Alden. Itong kanilang Vivo, no, na endorsement kasama nga sina Maine, Ma'am Marian at saka si Ma'am Ann Curtis mga kasembreros. So nirepost nito siguro part ng requirement ng Vivo mga kasembreros, no, part ng promotion ng pero alam ko matagal na itong shoot nila, tapos nirepost lang din niya kasi na i-vlog na natin itong nakaraan. So since nirepost ni Sir Alden ay sinasama natin ulit. So parang ito yung mas kompleto na video mga kasembreros. So it's 50-minute video ng Vivo endorsement nila mga kasembreros. So grabe na, magkano kaya yung contract nila dito mga kasembreros sa mga artistang ito, lalo na si Ma'am Ann Curtis, no? At saka si Ma'am Marian, of course, mga bigating artista. Kumaga pa one of the most, four of the most sought after personalities sa industriya ng showbiz ngayon mga kasembreros. And then ito, so next item natin, may nagregalo pala, no, kay Sir Alden from Italy mga kasembreros, para siyang thank you sir, thank you Alden Richardson. So nagregalo pala si Sir Alden, yung nagregalo, no, para na akong nakarating sa Italia. So nagregalo siya na parang condiment ito mga kasembreros. Hindi ko alam kung kanino niya niregalo, no, baka kay Sir Pat mga kasembreros. Pero ito po ay parang nirepost ni Sir Alden sa kanyang Instagram story. So ayan po. And then ito, next item natin. So may isang fan, no, in-upload niya kanina. Nakita niya daw yung bench video ni Sir Alden dun sa terrace ng Fairview billboard mga kasembreros, no. So sabi niya dito, kahit sa billboard lang, no, makita kita Pops Alden, sobrang pogi. So fan din siya ni Alden mga kasembreros. So habang piniplay dun sa billboard mga kasembreros sa terrace ng SM Fairview. So sobrang cute lang, no, kasi naging fangirl si Ma'am mga kasembreros kay Tisoy. And then ito, so of course yung kanyang panalangin for today, which is inaabangan natin. Sabi niya, Tisoy,
Dear God, thank you for the power of prayer. What a gift it is to talk with you and bring every need, fear, and hope before your throne. Help me to be devoted to prayer, knowing that it moves mountains and changes hearts. As James 5:16, ang ganda nito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Remind me that my prayers matter and that you hear every word. Strengthen my faith as I seek you daily, believing that you are working in ways I can't always see. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alvin. Ang ganda, no? James 5:16. Napakaganda ng prayer at saka verse na ito, mga kasambreros. So, sana po ay basahan din. In Book of James na maganda rin yan, mga kasambreros. Alright, so yun actually sa ating Kathleen items, praying for restoration of health, no, kay Ma'am Catherine. Alam ko simpleng sipon or siguro ubo lang yan, mga kasambreros, no. So doktor naman si Daddy Ted, so kung kaya ay gagaling din yan, no, in Jesus name. So yun lang po sa ating Kathleen items, ha. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 24, 2025, Wednesday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang unique nito, mga kasambreros, ha. Ang title po natin, Di Dadalawin ni Satan. Proverbs 19:23. The fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. So yun pa rin mga kasambreros, no? Hindi daw dadalawin or bibisitahin ni Satanas. And by the way, ginawa kong small letters ang Satan, mga kasambreros, kasi para sa akin ay wala siyang karapatan na magiging caps lock or malaki yung dito yung letters, mga kasambreros, because he is Satan. He is the devil, mga kasambreros. So sa mga hindi pa na nakakaalam, si Satan, siya po yung si Lucifer. Siya yung pinakapinuno ng kasamaan. Tapos ang mga demonyo, siya naman yung mga alimpores or mga angels na kasama niya na nagrebelde at saka sumunod kay Lucifer, mga kasambreros. So ang demonyo ay yun po yung mga kanyang mga alimpores, mga kasambreros. So si Satan ang kanilang leader. So ito, mga kasambreros, although maraming points na napakaganda dito sa verse na ito lang, mga kasambreros, na pwede nating tingnan. Una na nga dito yung fear of the Lord leads to life, no? Kapag tayo ay may takot. So, di ba, parating tayo sabi ng huwag matakot, huwag matakot, huwag matakot. So, there is actually that divine fear or holy fear, mga kasambreros, na dapat na tinataglay natin sa ating buhay. So, ito po yung pagkatakot natin sa Panginoon. And yun nga, no, kung ang ating government officials talaga may takot sa Panginoon, siguro meron tayong, hindi man lahat, no, kasi wala nang perfectong gobyerno, as in walang perfectong pamilya, walang perfectong tao. So ang gobyerno, kahit man lang sana may 50, 60, 70% na may mga officials, no, na may takot sa Panginoon, mga kasambreros, ay siguro magiging matiwasay ang ating yung ating pamahalaan, kasi parang wala namang walang sa mga previous administrations, maraming mga corruptions din naman na mga, hindi lang kay Duterte, no, hindi lang kay Arroyo, hindi lang kay Erap. So, yung mga previous na, kasi may mga nabasa na ako ng mga analysis ba, na mga statistics na sa administrasyon ni Erap, administrasyon ni Arroyo, administrasyon ni FV Ramos, mga kasambreros. So, may mga corruptions pero hindi ganito kalala, no? Kung kagaya nga ng sinasabi sa sinisigaw, no, ng ilang mga kongresista, ang 2025 budget ay ang pinaka corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. So napakasakit at saka nakakalungkot na katotohanan, mga kasambreros, kung kaya ito, fear of the Lord. So siguro naisip ko lang na yung ating mga namumuno may takot sa Panginoon, mga kasambreros, na matatakot din sila mangurap. Kagaya ng ating mga magulang at ating mga kapatid or kaibigan, for example, kapag may takot sila, kahit may kaunting takot pa sila sa Panginoon, mga kasambreros, ay hindi man perfecto ang magiging takbo ng pamilya at ng buhay natin in general, ay kumaga pa, merong masabi natin na kaunting safety pa na natitira, mga kasambreros. And sabi ko sa isang phrase, he who has it will abide in satisfaction. So nga na magkakaroon ng satisfaction, kasi ang tao kapag may Diyos, no, kapag merong pananampalataya, nabubuhay ayon sa kanyang
sa pananampalataya at saka, kasi magbibigay talaga ng contentment. Ang Diyos, mga kasambreros, ay magbibigay ng satisfaction. Magbibigay siya ng contentment sa puso ng tao. Parang ganito lang yan eh. Ang mga tao, kunwari yung anak mo, o yung asawa mo, for example, ang kapatid mo, kung sino man dyan, pag binigyan mo yan ng kahit na konting amount or kahit konting tulong, kapag wala yung contentment, kasi wala siyang pananampalataya at close na relationship sa Panginoon, magre-reklamo pa yan, ito lang, ba yan? So, imbis na magpasalamat, okay, ito yung pinagkaiba. Kapag ang tao or ang binigyan mo naman ay mananampalataya ni Kristo, may close relationship sa Panginoon, mga kasambreros, so magpapasalamat yan, maraming salamat, kahit konting amount, kahit konting ano. So, ganun mga kasos, nakita natin yung kumaga pa, kakontentuhan, because God will put contentment sa puso ng tao kapag may takot tayo sa Kanya. So, kung kaya nga, dahil nga walang takot ang mga corrupt na mga officials, ay wala silang takot sa Panginoon, so wala silang kakontentuhan, kung kaya ganid sila at gahaman sa mga pera, mga kasambreros, na hindi naman sa kanila, mga kasambreros, no? So, yun po. And ang Diyos na natin ang bahala, mga kasambreros, nagagamit siya ng mga tao sa ating batas, mga kasambreros. So, interconnected yan, mga kasambreros, na kapag tayo po ay may takot sa Panginoon, nag-lead ito sa buhay, may purpose ang buhay, and then, magkakaroon tayo ng satisfaction. And yung last phrase na dito ay, He will not be visited with evil. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na parang wala tayong challenges, na wala tayong trials, mga kasambreros, kundi we are protected, no, by the protection and by the blood of Jesus Christ, mga kasambreros. So, ang Proverbs 19:23 tells us about the connection between reverence, yun nga, paggalang, no, tsaka takot, mga kasambreros, divine fear. So, yung divine fear na ito, yung takot na ito, hindi po ito yung nagpo-produce pa ng isa pang takot. Kasi di ba tayo, kunwari, takot tayo na gawin ng isang bagay sa mundong ito. So, tapos, diba, takot tayo mag-try ng panibagong bagay na mabuti, or you're not doing things. May takot ka, mga kasambreros, na makamundo, or sa mundo lang na ito, mga kasambreros, or sa isang circumstance, magpo-produce ng panibagong takot, no? Tapos, iba kasi yung takot na divine fear. Okay? Natakot sa Diyos, mga kasambreros. Ang takot na ito sa ating Panginoon ay nagbibigay palalo ng buhay, ng satisfaction, at hindi tayo dadalawin kung we are protected from the works of Satan or the devil, mga kasambreros. Whereas, kapag takot na sa mundo lang, ay hindi yun nag-lead sa fulfilling life, mga kasambreros. Hindi siya nag-lead sa productivity. So, parang hindi tayo nagiging fruitful kasi nga may takot tayong gawin ang isang bagay. Kunwari, takot kang pumunta sa ganito, dyan ka nilalagay dapat ng Panginoon. Takot kang gawin ang ganitong bagay, yan sana ang makakapagpasenso sa iyo na pamamaraan ng Panginoon. So, parang ganong tipo, mga kasambreros, no? And in verse na, fear of the Lord does not mean being scared of God, but rather it refers to a deep respect and awe for Him. So, ang definition kasi ng fear dito, hindi yung wag ka nang lalapit sa kasi di ba yung bata, panwari, yung pinagalitan siya at saka pinalo ng tatay, matatakot na siya na lumapit, no? Parang natatakot siya lumapit, mga kasusunod na papaluin siya. Pero ang takot na ito sa Diyos ay ito palalo ang magpapalapit sa atin sa Kanya. Kaya hindi yung parang takot ako mag-pray ngayon, parang takot ako mag-Bible, so hindi muna ako mag-pray, hindi muna ako mag-Bible, no? Hindi ako magbabasa ng Biblia, so hindi muna ako mag-church ito. So hindi po siya ganun, mga kasambreros. It's not being scared, but rather yung deep respect, yung asawa mo, yung spouse mo, yung jowa mo, kasi nga mahal mo siya, ayaw mong magkasala. So parang ganun, mga kasambreros, no? That leads to a closer and better relationship, mga kasambreros. This type of fear leads to a life that is full and satisfying. So, kagaya na mention natin kanina, the promise here is significant. Those who truly honor and respect God will find their lives enriched. So, yun nga, no? Mas lalo kang magiging productive dahil may takot ka at respeto. Great reverence or respect, mga kasambreros, sa ating Panginoon. So, kung nirespeto natin at ginagalang ang tao, mas lalo natin igagalang ang Panginoon because He is God, mga kasambreros. The verse emphasizes that this reverence will keep them from experiencing evil, yan mention natin, providing a sense of safety and peace.
So, kagaya na mention natin mga kasambreros, no? Na may protection mula sa Panginoon kapag tayo po ay may takot sa Kanya. So, kailangan i-cultivate natin yung ating relationship sa Panginoon. So, one significant lesson we can glean from Proverbs 19:23 revolves around nurturing our relationship with God. And then yung pangalawa, trusting God's plan, mga kasambreros. Talagang parati yun. We always and we should trust God's plan more than we have for ourselves, mga kasambreros. Another important takeaway from this is about trust. Now, trusting God is very essential as we navigate life. And then the third one na dapat natin gawin ay pursuing holiness and righteousness, mga kasambreros. Ito talaga, no, ito yung nangyayari sa atin ngayon sa ating bansa. Public example, public display and example and manifestation na kapag walang righteousness, mga kasambreros, na walang katarungan, ay minsan nadidelay, ay kung pa ang tiwala, yung public trust din ng tao ay nawawala, mga kasambreros. So the final lesson lies in pursuing holiness and righteousness, living with a reverence for God encourages us to make choices that reflect His character. So, ang bottom line dito, Christ-like. Okay? Kasi ang pagiging Christ-like ay nandun yung love, yung humbleness, yung patience, yung kindness, yung forgiveness, yung self-control, yung gentleness, yung faithfulness, yung fruitfulness, and so on, mga kasambreros. Yung may care tayo, may concern tayo, may love tayo as a whole sa ating kapwa-tao, especially our families, mga kasambreros. So, that is it. So, yun lang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and protection from our Lord Jesus Christ, that we will not be visited with evil. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, above the name of humanity and all leaders and great people of this world, now and forever. Amen and amen. See you sa next segment, mga sasen. Paalam po. I love you.